Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong umaga. Bumagal pa ang inflation rate ng Pilipinas sa ika-4 na sunod na buwan nitong Mayo. Sa monitoring ng Philippine Statistics Authority, umabot lamang ito sa 1.3%, mas mababa ng 1.4% noong Abril at lubang mababa sa 3.9% noong Mayo ng nakaraang taon. Ito na rin ang pinakamababang naitala mula November 2019. Nagpapatuloy ang pagbaba ng inflation pabalik sa pre-pandemic level, bunsod ng mas murang pabahay at iba pang utility services, gayon din ang presyo ng petrolyo. Ayon sa DepEd, patunay ito na matagumpay na hakbang ng gobyerno upang mapanatili ang abot-kayang bilihin para sa mga Pilipino. Hataw Balita ngayon! Inaasahang mananatiling negatibo ang average inflation rate ng bigas para sa buong taon ng 2025. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, naitalang ika-11 sunod na pagbaba ng rice inflation noong May 2025 kung saan umabot ito sa negative 12.8%. Mas mababa pa sa negative 10.9% noong Abril. Dulot ito ng base effects at epekto ng mas mababang taripa sa importasyon ng bigas. Patuloy ding pinalalawak ng Department of Agriculture ang 20 peso kada kilong bigas program ng pamahalaan na ngayon may 87 outlets at target na abutin ang hanggang 60 milyong Pilipino sa taong 2028. Hataw Balita ngayon! Pinag-aaralan na o pag-aaralan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibleng maging epekto ng 200 pesos na wage increase sa kabuuan ng ekonomiya ng bansa. Ito ang pahayag ng Pangulo ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ang mensahe ng Pangulo, and I quote, "We will look at the economic implications of this and how to resolve this with the opinion of the wage boards, since the wage boards are also the creations of the Congress." So nais po ng Pangulo na maibigay kung ano po ang makakabuti sa mga manggagawang Pilipino. Para naman sa mga small-time employer, magiging hamon sa kanila ang pagpapasahod sa mga empleyado kapag inaprubahan na ang taas sahod. Lamang yung 200 na increase para sa mga employer, medyo may konting bigat kasi gaya nitong negosyo, hindi naman siya kalakihan. Kumbaga, willing naman kami magtaas. Medyo malaki rin po ang impact nun kasi mahirap po, kunti po ang customer ngayon. Halos ayaw na rin magpagawa. Kung magpagawa man sila, nag-iisip muna. Kaya medyo mahirap po yung 200 na yan. Hataw Balita ngayon! Nakatakda ng talakayin sa cabinet meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng Philippine National AIDS Council na deklarasyon ng public health emergency. Sa gitna ito ng pagtaas ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa Pilipinas na umabot sa 500%. Ayon kay Department of Health Secretary Teodoro Herbosa, nakarating na sa Pangulo ang kanyang sulat ukol dito. Hinihintay na lamang nila ang ipatatawag na pulong ni PBBM. Nakasulat na po tayo dyan to yung mga usual memo ko to the President and to Executive Secretary. In fact, nakaschedule na ang meetings namin yan sa Cabinet. Nauudlot lang. Hataw Balita ngayon! 80% ng mga kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa ay nasa 6 na mga rehiyon ayon sa Philippine National AIDS Council. Pangunahin dito ang National Capital Region, sunod ang Calabar Zone, Region 3, Region 6, Region 7 at Region 11. Ayon kay Dr. Joselito Feliciano, ang Executive Director ng PENAC, ang mga rehiyon na ito ay highly urbanized at mayroon mas madaling access online ang mga nahahawa ng HIV. Madalian niyang nakakakuha ng mga sexual partner ang mga may access sa internet.
Isa ngayon, medyo hindi ganun kagandang datos natin. Makikita sa datos na tayo ngayon ay isa sa pinakamaraming bagong kaso. Hataw Balita ngayon. Samantala, ipinapanukala ngayon ni Senator Jinggoy Estrada na alisin na ang senior high school sa K-12 program dahil sa umano'y kabiguang makalikha ng job-ready graduates. Sa ilalim ng Senate Bill number 3001, iminungkahi niyang ibalik sa 10 taon ang basic education, 1 taon sa kindergarten, 6 na taon sa elementarya at 4 na taon sa high school. Ayon sa senador, ito ay mas praktikal at mas magbibigay ng mas makabuluhang learning experience para sa mga mag-aaral. Hataw Balita ngayon. Muling isusulong ang 20th Congress ang mga panukalang batas upang labanan ang pagkalat ng fake news, disinformation at misinformation online. Ayon sa mga kongresistang kabilang sa House Triple Committee o TRICOM, hindi na makakapagpapasa ng mga panukalang batas para labanan ang pagkalat ng fake news, disinformation at misinformation online dahil ilang araw na lang ay matatapos na ang 19th Congress. Kaya pakiusap ni House TRICOM Overall Chairperson Santa Rosa City Representative Don Fernandez sa mga administrasyon o sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ma-certify ang mga panukalang ito as urgent. I hope the President, through Secretary Ruiz, hindi na natin kaya ngayong 19th Congress, but I think the President must certify urgent yung mga bills that that the 20th Congress will be filing. Kasi kailangan na dito na intervention talaga ng Presidente na mapabilis yung batas na yon. And I think mga 1 year din yan bago natin maaprubahan sa 20th Congress. Hataw Balita ngayon. Babantayan ng Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP-HPG ang mga kalsada na hindi sakop ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Nagbabala ang HPG sa mga motorsiklo na nagtatakip ng kanilang mga plaka para makaligtas sa mga kamera ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sa NCR, merong nasa 120 na mga PNP-HPG ang nakadeploy habang nasa 1,500 na mga HPG personnel naman ang ipapakalat sa buong bansa. Doon po sa mga probinsya at mga other cities kung meron man, no, na talagang hindi po hagip ng NCAP, talaga pong binuhusan po at bubuhusan pa ng ating pong HPG ng mga personnel para po talaga ma-implement yung kaayusan para po sa ating mga lansangan. Hataw Balita ngayon. Nakapreposisyon na ang mga family food pack para sa mga posibleng maapektuhan ng matinding pag-ulan. Ayon kay Office of Civil Defense Administrator Ariel Nepomuceno, may koordinasyon na ang Office of Civil Defense sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, gayon din sa Department of Health o DOH upang masiguro na magiging mabilis ang pagtugon sa oras ng pangangailangan. Nakahanda na niya ang mga food item na mula sa DSWD, gayon din ang non-food items kagaya ng medical kits, hygiene kits, repair kits na mula naman sa OCD at DOH. Ang magandang balita naman, dinagdagan na natin yung ating mga nakareservang pantulong. Sa DSWD, for example, from 2.6 million reserve, any given time ng kanilang food items, family food packs, nasa 3 million na sila. Kami naman sa mga warehouses namin, yung mga repair kits, non-food items, hygiene kits, from the usual around 2,000, tinatarget na namin ngayon na maging 10,000 yun in every warehouse po namin. Hataw Balita ngayon. Nag-issue na ng Certificate of Finality at Entry of Judgment ang Commission on Elections o COMELEC-NBANG kaugnay ng pagpapaulang bisa sa kasong disqualification na isinampa laban sa Bagong Henerasyon o BH Party List. Nangangahulugan ito na pinal na ang desisyon sa kaso matapos hindi makatanggap ng Temporary Restraining Order o TRO ang COMELEC mula sa Korte Suprema.
Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, posibleng sa susunod na linggo ay mapoproklama na ang BH Party List na nanalo ng isang pwesto sa 20th Congress. Kinakailangan na mabigay namin sa kanila yung tinatawag na Certificate of Proclamation. Wala na pong period na pinag-uusapan doon dahil executory na kaagad yung aming decision. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni NBI Director Jaime Santiago na mananatili pa rin sa kustodiya ng National Bureau of Investigation o NBI si dating Negros Occidental Representative Arnolfo Teves Jr. Maaaring magdulot ng kalituhan kung sa magkakaibang detention facility iuutos ng korte na ikulong si Teves. Iba-ibang branch ng korte ang may hawak sa mga kaso ng dating kongresista. Samantala, sinabi ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio na hindi po pwedeng i-consolidate ang mga kaso ni Teves dahil sa iba't ibang instansya kung kailan ito nangyari. Meron po kasing rules, there is a limit to how cases can be consolidated. Dapat po they're related to one another. There is a common, or there are common accused in case of several accused. There are common issues and they arose from the same act or incident complained of as a criminal offense. So pag iba pong araw o taon o buwan na nangyari, hindi po natin maaring consolidate, lalong-lalo na po if the cases, the several cases have no connection or relation with one another. Hataw Balita ngayon. Dumalo si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. sa Manila Regional Trial Court Branch 12 para sa kanyang arraignment o pagbasa ng sakdal. Iginit ni Teves ang kanyang karapatang manahimik kaya otomatikong iniligay ng korte ang not guilty plea para sa kanya sa mga kasong illegal possession of explosives at illegal possession of firearms and ammunitions. Dahil magkakapareho ang mga testigo at ebidensya, minungkahi ng prosekusyon ang pagsasama ng dalawang kaso sa iisang paglilitis. Magsisimula ito sa July 29 kung saan unang isasalang ang 13 testigo mula sa prosekusyon habang ang 23 testigo naman mula sa kampo ni Teves kabilang ang dalawang anak nito ay sisimulan sa May 2026 hanggang June 2027. But titingnan ko po, baka that is to prove certain facts in relation to the cases because I believe these two children also have certain cases filed against them. Hataw Balita ngayon. Binisita ng Armed Forces of the Philippines at ilang miyembro ng media ang Likas Island, ang pangalawa sa pinakamalawak na isla sa siyam na kontrolado ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Walang barkong Chino na bumuntot sa misyon. Bagamat may na-monitor na dalawang Chinese maritime militia malapit sa isla. Sa kabila ng buhay ng mga sundalo sa isla, tiniyak ng AFP na nananatiling mataas ang kanilang moral habang binabantayan ang teritoryo at soberenya ng Pilipinas. So dito pinapakita natin na ang bawat feature natin dito sa West Philippine Sea, yung siyam na features na to, ay tinatauhan natin ng member ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas to assert our sovereignty. And with this, we're showing the Filipino people, yung warmth na nandito po yung media, nakita nyo talaga kung ano yung sitwasyon dito sa isla. Napakaganda po ng ating bayang Pilipinas. And nandito po ang ating mga kasundaluhan para po i-assert ang ating sovereignty dito sa ating mga features sa West Philippine Sea. Hataw Balita ngayon. Binuksan sa publiko ang ika-4 na likha exhibit sa Foro de Intramuros upang ipakita ang galing ng mga Pilipino sa sining mula sa iba't ibang rehiyon. Pinangunahan ito ni First Lady Lisa Araneta Marcos at nilahukan ng mga ahensya tulad ng National Commission for Culture and the Arts, Department of Trade and Industry at Department of Tourism kasama ang mga local at indigenous artists. Libre itong mapapanood hanggang June 8. Converted into a community space to honor our culture and our heritage. Today, we formally opened Bika 4, which is part of our Independence Day celebration.
sa Human Rights Office ng isang malaya at walang kinikilingang investigasyon matapos matuklasan ang mga mass grave sa mga detention center sa Tripoli, Libya. Ipinahayag ng ahensya ang matinding pagkabigla sa mga malulubhang paglabag sa karapatang pantao sa mga opisyal at di-opisyal na pasilidad na pinamamahalaan ng Stability Support Apparatus, isang ahensyang pangseguridad sa ilalim ng Presidential Council ng Libya na binuo noong 2021 sa pamamagitan ng prosesong sinusuportahan ng United Nations. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Patuloy na humaharap ang Libya sa kawalan ng katatagan at mahinang pagpapatupad ng batas mula nang mapatalsik si Muammar al-Gaddafi noong 2011 sa isang NATO-backed na pag-aaklas. Bunga nito, nahati ang bansa sa magkakatunggaling paksyon sa silangan at kanluran. Ipinahayag ng UN Office of the High Commissioner for Human Rights o OHCHR ang matinding pagkabigla sa pagkakatuklas ng mga mass grave, mga kasangkapan sa pagtorture at malawakang abuso sa mga detention center sa Tripoli, mga ebidensya nagpapalakas sa matagal ng mga aligasyon ng paglabag sa karapatang pantao. Nanawagan ang OHCHR sa mga otoridad ng Libya na magsagawa ng malaya at transparent na investigasyon, panatilihin ang mga ebidensya at pahintulutan ang ganap na akses para sa UN at mga forensic team. Bagaman nagdulot ng pagbaba ng tensyon ang tigil putukan noong 2020, nananatiling hindi nare-resolba ang krisis pampolitika sa Libya. Patuloy ang pag-aagawa ng mga karibal na grupo sa kontrol ng malawak na yamang enerhiya ng bansa at paminsan-minsan ay nauuwi pa rin ito sa armadong sagupaan. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Nilagdaan ni US President Donald Trump ang isang proklamasyon nagbabawal sa pagpasok ng mga mamamayan mula sa 12 bansa sa Estados Unidos dahil sa umano'y banta sa mga dayuhang terorista. Bahagi ito ng mas malawak na kampanya para sa paghihigpit sa imigrasyon sa kanyang ikalawang termino. Kabilang din sa mga hakbang ang sapilitang deportasyon ng mga pinaghihinalaang kasapi ng mga gang mula sa Venezuela patungong El Salvador, pati na rin ang pagpataw ng mas maigpit na limitasyon sa mga dayuhang negosyante. Ito ang humahataw na balita ni Christy Rosacia. Today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others. Sa ilalim ng bagong kautusan, ipatutupad ang mas mahigpit na mga patakaran sa pagpasok sa Estados Unidos. Bukod sa Yemen, Somalia, Haiti at Libya, ang paglalakbay mula sa 7 iba pang bansa tulad ng Cuba at Venezuela ay sasailalim din sa bahagyang mga restriksyon. Magsisimula ang implementasyon ng travel ban sa darating na Hunyo 9, gayunpaman mananatiling valid ang mga naunang na-isyong visa. Nagbabala si Trump na maaaring madagdagan pa ang mga bansang saklaw ng naturang kautusan. Among the national security threats, their analysis considered are the large-scale presence of terrorists, failure to cooperate on visa security, inability to verify travelers' identities, inadequate record-keeping of criminal histories, and persistently high rates of illegal visa overstays and other things. Ayon sa administrasyon, layunin ng patakaran na tugunan ang mga banta sa pambansang seguridad tulad ng presensya ng mga terorista, kakulangan sa koordinasyon ukol sa visa at kawalan ng maayos na talaan ng kriminal na record ng mga dayuhan. Kasabay nito, naglabas si Trump ng hiwalay na executive order para sa mas mahigpit na verifikasyon sa mga dayuhang papasok sa bansa, bahagi ng kanyang patuloy na mahigpit na paninindigan sa issue ng imigrasyon. And likewise, new countries can be added as threats emerge around the world. But we will not allow people to enter our country who wish to do us harm, and nothing will stop us from keeping America safe. Christy Rosacia, humahataw sa balita ngayon.
Nagbabala ang mga negosyante sa Canada at isang malaking unyon na ang bagong taripa ng US sa bakal at aluminyo ay maaaring magdulot ng pagkawala ng trabaho at pagbagsak ng benta. Bilang tugon, inihayag ni Prime Minister Mark Carney na naghahanda ang Canada ng mga hakbang para sa patas na pagganti. Ito ang umahataw na balita ni Jenny Rico. Dinoble ng Estados Unidos ang taripa sa Canadian steel at aluminum sa 50% simula noong Miyerkules. Bilang pangunahing tagapag-export ng mga metal na ito sa US, inaasahang matindi ang epekto nito sa industriya sa Canada. Nagbabala naman si Unifor Union President Lana Payne na agarang epekto nito sa mga trabaho, habang sinabi naman ng Aluminum Association of Canada na maaaring ilipat ng mga kumpanya tulad ng Rio Tinto ang kanilang export patungong Europa dahil sa taripa. Ayon sa Canadian Prime Minister sa Parliament, nasa masusing negosasyon pa rin ang Canada at Estados Unidos, ngunit naghahanda na rin sila ng mga hakbang para sa patas na pagganti kung sakaling walang marating na kasunduan. Nanawagan ang Unifor ng agarang tugon at pansamantalang pagtigil sa pag-export ng mahalagang mineral. Babala rin nila na maaari magdulot ito ng karagdagang tanggalan sa sektor ng bakal, sasakyan at aerospace. Ipinataw na ng Canada ang 25% na taripa sa halos $30 billion na halaga ng produktong mula Estados Unidos noong Marso. Bata ito sa palitan ng $1 sa 1.3674 Canadian dollars. Gayunpaman, aminado si Carney na may limitasyon ang kakayahan ng Canada sa pagpataw ng ganitong taripa. Jen Rico, humahataw sa Balita Ngayon. Makakapanayam natin ngayong umaga si Director John Rex Laudianco upang pag-usapan naman ang nalalapit na barangay sa Sangguniang Kabataan Elections at Register Anytime program. Magandang umaga po sa inyo, Director John Rex Laudianco, ang spokesperson ng Commission on Election. Magandang umaga po, Ma'am Annie, Sir Sherwin at sa lahat po ng taga-subaybay ng Hataw Balita. Thank you very much po sa pagkakataon. Gumising kayo na maaga. Maraming salamat. Alam mo, Director, pagkatapos ng midterm election, eto pag-usapan na naman natin, another election. Kailan po ba ang susunod na barangay at sangguniang kabataan election or itong BSKE? And then, tanong, matutuloy po ba ito? Sa December 1, 2025 po o unang Lunes po ng Disyembre ang tinatawag nating Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Ito po ay pagpapatupad ng COMELEC sa desisyon ng Korte Suprema doon sa Makalintal versus COMELEC. Sa COMELEC po, tuloy-tuloy lang po ang aming paghahanda dahil gaya nga po ng nasabi ko, naputos po ito ng kataas-taasang hukuman. So hanggat wala pong bagong batas na naipapasa na naglilipat o nagsasabing hindi tuloy ang ating BSKE, para sa COMELEC po, tuloy na tuloy ang ating December 1, 2025 BSKE. Okay, meaning to say, naka-ready po yung Commission on Election, whether suspendihin nila yan, hindi matuloy, basta ang Commission on Election ay ready. Now, Director, paano po malalaman kung rehistrado pa rin ba ang isang botante at kung saan siya nakatalagang bumoto sa BSKE? Paano po yan? At importante yan, baka may mga tao, may mga bumoto na hindi na nila alam. Gaya po ng ating ginagawa, tayo po ay pwedeng lumapit dun sa tanggapan ng COMELEC para ma-determine natin tayo ba, ano bang status ng registration natin? Active ba tayo? Deactivated ba tayo? Tayo ba ay tanggal na? Para malaman din kung saan paaralan tayo boboto. At bago rin po magsimula yung ating BSKE sa December, siguro po mga 2 o 3 linggo, bubuksan pong muli ng COMELEC yung tinatawag nating Precinct Finder. At paalala po sa lahat ng ating mga kababayan, magbubukas pong muli ng registration ng COMELEC mula July 1 hanggang 11. 11 araw lang po ito dahil hindi po pwedeng masyadong mahaba dahil meron pong kasunod kagad na halalan. Dahil ayon sa ating umiiral na batas, 120 days before the elections, bawal na ang ating registration. Muli po, July 1 to 11, lahat ng klase po ng application for registration ay tatanggapin ng COMELEC. Mga bagong magpaparehistro, yung mga mag-18 years old by December 1 at yung mag-15 years old by December 1 dahil kayo ay kwalipikadong bumoto na
doon sa ating Sangguniang Kabataan Elections. Yun din po mga magta-transfer, yung mga na-deactivate na gusto na muling makaboto, yung pong nagpalit ng pangalan dahil ikinasal o may mga mali sa kanilang entries ng registration. Yun din pong dating overseas voter na nandito na sa Pilipinas ay pwede pong gawin lahat yan. At gaya nga po na napag-usapan namin kanina ni Ma'am Annie, bubuksang muli ng COMELEC yung tinatawag nating Register Anywhere program para masiguro na yung mga kababayan natin ay hindi masyadong maabala, hindi na kailangan umuwi doon sa kanilang mga lugar para lang makaboto at makarehistro, kundi pumunta na lamang sa Register Anywhere program. Okay, Director, may idea po kayo approximately kung ilan ang inaasahan nyo po magre-rehistro? Ito po yung mga bago, speaking of the new voters. Inaasahan po namin mga 2 milyon po ito, no? Siguro mahigit 1 milyon para doon sa mga kabataan, mga 15 years old pataas, dahil alam natin marami pong gustong sumali sa Sangguniang Kabataan Elections, at doon naman po sa mga mag-18 na pwede na bumoto sa barangay, tingin po namin mga 1 milyon din po ang madadagdag. So humigit kumulang mga 2 milyon ang inaasahan nating madadagdag po na botante sa 11 araw ng registration na yan. Okay. At this point, Director John Rex, ang aking co-host na si Amigo Sherwin Colobong, wala po din sa studio, ay mayroon po mga karagdagang katanungan. Amigo Sherwin, go ahead. Yes, good morning po, Director. Ang tanong ko po yun ho bang preparasyon po natin itong nakaraang eleksyon ay ganun din sa preparasyon po natin kung sakali na matutuloy po itong barangay at SK election? Tama po kayo, ganun-ganun din po. Baka nga po mas mahigpit at mas maigting pa dahil alam naman po natin, kadalasan pag barangay elections, Sangguniang Kabataan Elections, medyo personal ang labanan. Kaya po medyo talaga nagkakagirian, araw-araw nagkikita sa barangay. Kaya po pagdating sa seguridad, baka mas mataas po ang antas ng preparasyon ng COMELEC. Pagdating naman po sa mga bilang ng poll workers, kung makikita nyo po kasi dahil manual elections ang barangay at Sangguniang Kabataan Elections, papaliitin natin yung bilang ng botante bawat presinto. Kung dati po ay 800 to 1,000, baka po nasa mga 400, 300 to 500 lamang po kada presinto tayo. At dahil doon mas maraming presinto ang itatayo ng COMELEC, mas marami rin po ang ating i-hire o ihilingin na mag-duty ng mga electoral boards. Ganyang karami po ang ating mga kakailanganing mga tao para gumampan sa ating barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Salamat po, Direktor. At nabanggit niyo po na mano-mano po yung eleksyon, kasi may mga nagtatanong po na kung hindi ba daw gagamitin yung makinang ginamit nito pong nakarang halalan, Direktor. Opo, hindi po kasi kakailanganin ng ating automated elections. Bagamat inaaral na po ng COMELEC na baka may ilang lugar na kami ay mag-pilot testing lamang nung tinawag natin na automated elections gaya nung ginamit nung Mayo, pero hindi po ito pangkalahatan. Bakit? Kasi kakaunti, pabababain nga po natin ang bilang ng botante kada presinto at barangay lamang po binibilang yung boto. Pagkatapos po nun, dun din sa barangay ipoproclaim, wala pong kailangan i-transmit na mga resulta at wala naman po ipoproclaim dun sa mga munisipyo, probinsya at iba pa. Dun lamang po mismo kung saan tayo bumoto, magkakaroon ng bilangan ng boto at magkakaroon ng proklamasyon ng mga nanalong kandidato. Ayun, malinaw po. Sa ngayon po, Direktor, ano po yung mga hakbang na ginagawa po ng COMELEC para masigurong malinis at patas po ang magiging halalan po sa BSKE? Una po sa lahat, patuloy po ang COMELEC doon sa ating pakikipag-ugnayan sa ating mga partner agencies. Inihahanda na po natin ang deployment natin, lalong-lalo na sa seguridad. Pagkatapos po nito, tayo ay magkakaroon nga po ng July ng ating registration. Kasunod na po niyan ang paglilinis muli ng talaan ng mga botante. Titignan namin, may mga doble ba? Meron bang siyang talagang sinadya na magrehistrong muli para maging flying voter? Yan po ay tatanggalin natin. Paalala lamang po, October 1 to 7 ang filing ng certificates of candidacy ng mga nagnanais tumakbo sa nilang barangay, pati na rin doon sa Sangguniang Kabataan. At dahil manual elections po to, ang gumagabay na batas ay Omnibus Election Code. At dahil dyan, pagkalagak ng inyong COC,
kayo ay ituturing ng kandidato kaagad. Hindi katulad ng May elections na hinihintay pa yung campaign period. Dito po, dahil manual elections, pag-file ng COC, kandidato ka na at sa makatuwid. Bawal na bawal po mangampanya mula October 1 hanggang November 19. Bakit? Dahil po ang ating campaign period ay mula lamang November 20 hanggang November 29. 10 araw lang po ito. Bawal mangampanya sa labas ng November 20 hanggang November 29. Bawal mangampanya ng November 30 dahil ito'y isang araw bago maghalalan dahil muli ang ating halalan ay December 1, 2025. Maraming salamat po, Direktor, at binabalik ko na po kay Annie. Maraming salamat sa iyo, amigo Sherwin. Director, baka pwede niyong liwanagin itong pagkakaiba nitong Register Anytime program, the RAP, at ano pa yung Anytime program? What is that? Ano yung pinagkaiba niyan? Ang Register Anywhere po, Ma'am Annie at Sir Sherwin, Register Anywhere program. Ang tradisyonal po kasi ang pagpaparehistro, halimbawa ikaw po ay boboto sa Bacolod, ngunit nagtatrabaho ka dito sa National Capital Region. Dati po, kailangan mo umuwi ng Bacolod. Doon ka kailangan magparehistro doon sa aming election officer sa Bacolod. Dahil nga po sa nasimula noong 2023 na Register Anywhere program, meron po kami mga itinatag na mga sites at kadalasan po ito ay nasa mall para madali mapuntahan. Halimbawa po, nandiyan nagawi ka dito sa isang mall sa Quezon City, dyan sa North EDSA. At ikaw gusto mo talaga kailangan bumoto ka sa Bacolod dahil talagang tagarong ka, nandito ka lamang sa Quezon City dahil ikaw ay nagtatrabaho dito. Pumunta ka dun sa mall na nakita mo kung saan merong Register Anywhere program, doon ka magrehistro, doon ka magsabi at ipalagay mo ang address mo sa Bacolod at huwag ka mag-alala, ikaw ay magiging rehistradong botante sa Bacolod. Kami na ang bahala, COMELEC na po ang bahala magpadala ng iyong files, mag-update ng iyong records, pati na rin yung iyong picture, yung iyong biometrics, yung tinatawag nating thumbprint, pati na rin yung pirma at kinakailangan detalye doon sa Bacolod. At kahit patignan mo sa iyong mga kamag-anak, doon maipapaskil ang iyong pangalan. Ganyang kaganda po ang Register Anywhere program. Halimbawa naman po, ikaw ay dating nakatira sa Caloocan, dati kang botante sa Caloocan, ngunit ngayon ay nakatira ka na dyan sa may Las Piñas City. Nagkataon na gawi ka rin ng Quezon City sa panahon ng July 1 hanggang July 11. Gusto mo nang bumoto dyan sa Las Piñas, walang problema. Pumunta rin sa Register Anywhere program. Kahit pa dati kang taga Caloocan, ngayon ay taga Las Piñas, sa Quezon City ka, doon ka na mag-update ng iyong records, doon ka na magpa-transfer ng iyong voter registration records, at huwag kang mag-alala, kami na rin na magpapadala sa Las Piñas ng iyong datos. Wow, mas pinadali. So, at this point, sa usapin po ng BSKE, ano yung mga additional reminders nyo sa mga bagong botante natin, Director John Rex? Una po sa lahat, nabanggit na ni Chairman Garcia sa mga nakarang interviews na hindi na po namin tatanggapin para proof ng identification sa pagpaparehistro yung po tinatawag na barangay certification. Ayaw po namin kasi nung inaabuso, gaya nung aming natanggap nung 2023 at itong 2024, na talagang dumami, biglang lumobo dahil nag-issue ng certification kahit hindi doon sa mga residente sa lugar na yan. May tinatawag po kasi silang bagong skema o yung hiraman ng botante doon sa mga lugar na walang kalaban. Ang kailangan pong maipakita ay mga government-issued identification cards tulad ng ng ating ng humid ID, ng passport, ng ating PhilSys ID, IBP ID, PRC ID at iba pa. Basta po government-issued ID. Siguro po, kung may maitatanong, paano kung wala talagang ID, hindi ubra ang barangay certification? Pinapahintulutan po sa ating batas yung tinatawag nating affidavit of identification kung saan isang registered voter ang mag-identify under oath. Ito po ibaulip, sinusumpaan po ito para may hahabulin ng COMELEC kung magsisinungaling.
na talagang yung tao na yon ay siyang nagsasabi na nagpaparehistro at hindi nagsisinungaling. Magkataon lang walang ID. So yan po ay mga paalala natin at gaya po ng nabanggit namin kanina, doon sa mga kakandidato, once na i-file ang inyong COC sa pagitan po ng ating filing period mula October 1 to 7, 7 araw lang po yan, ituturing na kayong kandidato, bawal na bawal magsimula ng anumang uri ng aktibidad sa pangangampanya dahil papayagan lamang kayong mangampanya between November 20 hanggang 29, 10 araw na campaign period. Pag ito po ay inyong nilabag, kayo po ay kakasuhan ng COMELEC ng premature campaigning at ito po ay isang kasong kriminal na maaring magdulot ng hindi lamang pagkakakulong mula 1 hanggang 6 na taon, kundi pagkaka-disqualify at pagkakatanggal ng inyong karapatang bumoto. Okay. This is my final question, Director John Rex. At this point po ba, magawi ako doon sa, mayroon pa bang mga hindi na po proklamang mga kandidato dito sa katatapos na midterm election? Meron pa po dahil una hinihintay po yung katapusan ng desisyon ng kanilang mga kaso dahil kailangan madesisyonan at yun ang dahilan kung bakit nasuspend. O kaya po kahit may desisyon na, ay hinihintay po ng COMELEC na maging final and executory yung decision. Meaning tapos na, wala nang apela, kung nakaakyat man sa Korte Suprema ay hindi nakakuha ng temporary restraining order. So meron po kaming hinihintay sa isang party list group na meron ng desisyon. Meron din po kaming hinihintay sa ilang mga local government candidates na nanalo ngunit may suspension po ang kanilang proclamation. Okay. At this point, kami po ay nagpapasalamat sa lahat na mamumuo ng Commission on Election. Kayo po ay nakatanggap ng mga papuri mula sa ating mga kababayan for the good job. And that is under the leadership of Chairman George Erwin Garcia. Kasama na po, men and women behind the Commission on Election. Thank you so much po. Okay, Director, at this point, thank you for finding time with us. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Isang karangalan po maglingkod sa ating bayan. Mabuhay po kayo. Okay, maraming salamat po. At sa pagpapatuloy po ng Hataw Balita ngayon, patuloy ang investigasyon sa nangyaring pamamaril sa isang punong barangay sa Pili, Camarines Sur kahapon. Ang insidente ay nagdulot ng pangamba sa mga residente at nagbigay diin sa patuloy na banta sa seguridad ng mga opisyal sa barangay. Ito ang humahataw na balita ni Ryan Salatandol. Patay sa pamamaril ng riding in tandem si incumbent punong barangay Neryo Brasal ng barangay San Juan Pili, Camarines Sur kahapon. Sa inisyal na impormasyon, nangyari ang insidente bandang alas 5 GMT ng umaga. Nagtamo ng 8 tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan ng biktima. Habang daw nakaupo si Kapitan doon sa sa loob ng meat shop niya, tapos yung helper niya nasa labas ng meat shop kasi may lamisa doon, bali nagtatagtad yata ng karne. May biglang dumating na isang motor, isang driver at isang backride. Ngayon, pagdating daw doon sa sa tapat ni Kapitan, walang atubiling pinagbabaril si Kapitan. Sa kuha ng isang CCTV malapit sa pinangyarihang lugar, makikita ang pagdating ng 2 tao na lula ng motorsiklo. Kasunod nito ang sunod-sunod na putok ng baril. Dito na nakita ang nakahandusay na punong barangay sa kanyang tindahan, habang ang 2 sospek na nakabonet agad na tumakas matapos ang insidente. Gumagawa na ng investigasyon ang Pili Municipal Police Station sa insidente para sa mabilis na pagkakakilanlan sa sospek. At ang description ng mga suspect, yung driver is naka sweatshirt na itim, tapos may siya bonnet dito, takip sa mukha. Tapos yung backride niya is naka-helmet na pula. Nagtalaga na ng Special Investigation Task Group o SITG Task Force ang CSPPO na tutulong para malaman ang pinakamotibo sa pamamaril sa kapitan.
Actually, mayroon tayong tinatawag na SITG, SITG Task Force para dito sa ating sa insidente nito dahil siya po ay punong barangay ng San Juan, Pili, and since this is a significant incident ay kinakailangan talaga natutukan ng ating mga kapulisan. So binubuo talaga ang isang team na composite team po ito, sir, and ito po ang tutulong para mas ma-resolve natin itong kaso in the most early possible time. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Patuloy na binibigyan ng BJMP Region 3 ng pagkakataon ang mga persons deprived of liberty o PDL sa Central Luzon na kumita sa malinis at marangal na paraan sa pamamagitan ng bazaars behind bars na ipapakita ang kanilang talento sa paggawa ng iba't ibang produkto na ibinebenta sa publiko. Isa itong hakbang tungo sa pagbabagong buhay at pagbabalik loob sa lipunan. Si Nestor Torres, humahataw. Mahigit 1,000 produkto na gawa sa recyclable materials tulad ng plastic, kawayan, kahoy, bato, tela at iba pa ang ibinebenta ngayon sa bazaars behind bars ng BJMP Region 3 sa Olongapo City. Lahat ng produktong ito ay gawa ng mga person deprived of liberty o PDL mula sa 39 BJMP facilities sa Central Luzon at tunay na kalidad ang mga ito. Kabilang sa mga tampok na produkto ang wall clock at bonsai tree house na yari sa kawayan, yantok at bato. Ang mga ito ay mabibili mula 1,200 pesos hanggang 1,500 pesos depende sa laki. Mayroon ding mga tsinelas na may beads, iba't ibang klase ng basket, tinahing kurtina at bag, mga painting at iba pa. Masasabi rin na eco-friendly ang mga produktong gawa ng mga PDL, kagaya na lang ng bag at wallet na ito na yari sa Kaupi, sa Shea. At itong barko na ito na isang galleon box kung saan ay nagkakahalaga ng 3,000 pesos na gawa naman sa handicraft. Yes. Yep, they look wonderful. Very beautiful. Good workmanship. Yep, it looks like somebody spent a lot of time on it. Suportado ng lokal na pamahalaan, ng Welfare and Development Section at ng Technical Education and Skills Development Authority o TESTA ang pagsasanay upang matutong kumita ang mga PDL sa marangal na paraan. Iba't ibang mga trainings po, so iba't ibang mga skills po yung binibigay po natin sa kanila. At syempre maliban po dyan, yung mga iba't ibang mga resources din po natin na kaya pong itulong sa kanila, binibigay po natin sa mga iba't ibang mga kagamitan po para na kailangan po nila ng onting suporta pa po. Ayon naman kay Jail Chief Superintendent Paulino H. Moreno Jr., Regional Director ng BJMP Region 3, ang proyektong Bazaars Behind Bars ay isang pagkakataon para sa mga PDL na kumita kahit sila ay nasa loob ng piitan. Ito ang patunay na kapag ang isang tao ay nakulong, may pagbabago pa rin na magaganap sa kanyang buhay. In fact, yun ang pinaka gustong mangyari ng BJMP ay maging skilled uli sila, ang focus nila ay mapunta sa livelihood para paglabas nila hindi na sila maging problema sa security ng ating mga komunidad. Samantala, tatagal ang Bazaars Behind Bars sa Ayala Malls, Harbor Point, Olongapo City hanggang Linggo. Ang buong kita mula sa mga nabentang produkto ay ibabalik ng BJMP sa mga PDL na gumawa ng mga ito. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Malapit nang matapos ang bagong medical complex sa Puerto Princesa City, Palawan. Ito ang magiging main diagnostic center ng lungsod at inaabangan na ng publiko. Si Cecil Cruz, humahataw. Nalalapit na ang pagtatapos ng pagtatayo ng bagong Puerto Princesa City Government Medical Complex na itinayo sa Balayong People's Park. Sa mga larawang ibinahagi ni Mayor Lucilo Bayron sa kanyang opisyal na social media page, makikita ang isinagawang inspeksyon sa pasilidad kasama ang mga opisyal mula sa Department of Health, Mimaropa.
Ayon kay Mayor Bayron, ito ang magiging main diagnostic center ng Puerto Princesa at may kakayahang magsagawa ng hemodialysis. Magkakaloob din ito ng iba't ibang serbisyo gaya ng general consultations, dental services, laboratory at molecular testing, digital x-ray at ultrasound, prenatal care, libreng bakuna, family planning, nutrition at TB Dots program. Dagdag ng alkalde, ang proyektong ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng lokal na pamahalaan na matiyak ang abot kayang kalusugan para sa lahat, lalo na sa mga nangangailangan. Cecil Cruz, humahataw sa balita ngayon. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day 10 na po tayo, mamayang 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita Ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Ecclesiastes Kapitulo 9, talatang 10. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni katahaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa libingan na iyong pinaparunan. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-6 sa buwan ng Hunyo 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.